Ito si PBBM. Medyo medyo nagparinig. Medyo lang, medyo slight lang naman. Medyo slight. Kasi itong si PBBM, alam niyo naman, every Sunday, meron siyang bagong vlog, di ba? Maski naman noon meron siyang BBM vlogs. Maski noon pa. Pero kanina, nag-upload siya. PBBM pinitik ang China sa vlog. Yun ang sabi niya. Kasi kanina nag-upload siya. Panoorin natin yung vlog para alam natin kung ano yung nagaganap. Ngayong Hunyo ay ipinagdiriwang natin ang ng kalayaan. Napakahalaga at makabuluhan itong selebrasyon para sa ating mga Pilipino. At kung may araw na talagang lubos na pinaghahandaan natin at makikibahagi tayo, ito yung araw na yun. Sa nakaraang 126 na taon, hanggang ngayon, patuloy nating ipinaglalaban ang ating kalayaan. Kalayaan sa iba't ibang aspeto ng ating pagka-Pilipino. Higit dito, kalayaan sa ating teritoryo, soberanya. Kaya't walang pagod ang ating pagbabantay. Yun yung parinig niya sa huli. Yung sinabi niya higit dito kalayaan sa ating teritoryo at soberanya. Ay, may parinig nga Independence Day pa naman. So nagparinig nga, meron ngang may tawag diyan parang shade. Merong shade ng kaunti. At 10 na ngayon, Monday. O di sa Wednesday nga. So, ayun. So, meron nga konting may konting pa ganun, pasaring. Dumampi lang konti. Tuloy natin. Katapusan ang ating pakikipagpulong sa iba't ibang mga bansa upang matulungan din tayo maisulong ang ating kapakanan at karapatan. Patuloy din ang mga proyektong pangkultura para lalong mapatatag ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Itong buwan ng kalayaan, gisingin pa natin ang ating diwa sa pagka-Pilipino. Buhayin ang mga nasyonalismo sa ating dugo at iwagayway ang bandilang Pilipino. Dapat makilahok tayo. Sorry. Alam nyo napansin ko lang, itong nakaraang election, itong election na to, ito lang yung election na sobrang na-highlight yung nationalism, Kasi niyo, basta itong nakaraang election noong 2022, yung sa campaign ni PBBM, halos wala kang makitang doon Oo, may mga pula, may mga kulay ng partido, etc., etc. Pero ang makadalasang nakikita, Philippine flag. Kasi niyo lahat ng mga nag-vlog, lahat ng videos, lahat ng caravan, etc., etc. Wala kayong makikita na may kulay ng politiko. Pero mangilan-ngilan, may green, may puti, may iba-iba. Minsan may orange. Pero ang common theme sa lahat, basta hindi politiko let's say sa crowd, ang common theme sa lahat, yung Philippine flag. Kasi naalala ko dati, wala akong nakitang campaign rally na walang Philippine flag. Lahat talaga, lahat puro Philippine flag. Lakas nga makabayan Ay, makabansa. Ayaw gamitin yung makabayan kasi binaboy na makabayan block yun Yung makabansa, lakas Pinoy pride. Ganun. Balik ka nga. Pwede ba i-rewind to? Kaya nga natin i-rewind. Tayong lahat sa pagdiriwang na ito. Doon natin ang ating... Yan example yan Oo, may makikita kang kulay ng... Siyempre, kulay ng loyalista yung pula So, nandiyan yan yung kulay ng pula. Pero tingnan nyo naman, ito yung ito yung meeting de avance sa may tapat ng Soler. Ay, grabe yan. Puro Philippine flag dyan. Wala kayo ba makikita kundi Philippine flag? Lahat ng tao, kahit yung maliliit, yung mga maliliit na flaglets. Yan. Wawagayway yan dyan. Philippine flag. Galing. Ito lang yun. Ito yung unang-unang eleksyon siguro na highlight yung Philippine flag. Lakas. But anyway, tuloy natin. Diwa sa pagka-Pilipino. Yan Buhayin
ang mga nasyonalismo sa ating Oh. dugo at Puro iwagayway flag, ang oh. bandilang Pilipino. Dapat makilahok tayong lahat sa pagdiriwang na ito. Nung bata kami, yung celebration talaga, siyempre kasama namin ang ating ama sa formal celebration. Pero yung naalala ko talaga, yung mga ginagawa namin sa eskwela. At siyempre, nag-aaral kami tungkol sa Independence Day, tungkol sa Araw ng Kalayaan. At gumagawa kami ng mga programa, nagtutula kami para maipaalala sa amin at matigit sa lahat ang inyong pagkapit. Si Bini ba yun sa at labing? pakilahok Parang di sa selebrasyon ng ating ika-126 na Araw ng Kalayaan. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Yun, no? Pupunta raw si Bini. Mga Bini fans dyan, magko-concert daw si Bini. Bumibini si BBBM. Oo nga eh. Bumibini nga eh. So medyo may konting banat nga si PBBM doon sa kanyang tawag dito. Sa kanyang vlog. May konting pasaring sa China. Pitik lang naman, pitik lang. Alam niyo mga kotsero, kasi that is coming after at the heels of yung nangyari doon sa West Philippine Sea. Lalala niyo, pinag-usapan natin isang araw yung medic na hinarang ng mga Chinese. Yon. Kasi naglabas kasi ng statement ang Philippine Coast Guard kahapon. Ano isang araw? Sabi ng Philippine Coast Guard ito. Yan. Sabi, barbaric and humane. China ship rams boat carrying sick Philippine soldier. Ito yung balita na sa araw. Nag-review lang tayo ng mga ganap na nakaraan. Sabi ni Commodore J. Tariela, the barbaric and inhumane behavior displayed by the China Coast Guard has no place in our society. Tama naman yun. Tama yun. Alam niyo kung ba't barbaric, mga kotsero? Kasi, dito po sa mundong ginagalawan natin ngayon. Ang mundong ginagalawan po natin, mga kotsero, is a world is a globalized world. Ibig sabihin, ang relasyon ng bawat bansa ay sobrang halaga. Napakahalaga niyan, mga kotsero. Yung relasyon sa ekonomiya, relasyon sa tawag dito, sa trade, sa geopolitics, etc., etc. Napaka-importante nun ngayon. And barbaric kasi parang walang sinusunod na rules. Di ba yun yun yung ibig sabihin, yung ginagawa ng mga barbarians, Conan the Barbarian, ganun. Parang walang sinusunod na rules. Kaya barbaric. Sindikato anong gagawin mo? It's a crime syndicate posing as a government. Yung Chinese Communist Party. Oo. Sindikato talaga yan. So yun ang sinabi ni Commodore Tariela. Sabi niya, during our attempt to bring the PCG HSRB alongside the PNRHIB at the rendezvous point, we were harassed by vessels and small boats from the China Coast Guard through blocking operations. Napag-usapan natin ito before. At narinig nyo na pinanood natin yung video, may sinabi doon yung isang taga PLA, People's Liberation Army. Ano yung sinabi niya? Parang, what are you carrying? Parang ganun. What are you carrying? Ganyan. Tapos, naalala ko, nagsumagot yung Philippine Coast Guard. Sabi niya, we are carrying a sick something. We are on a medical mission. Let us pass. Ganyan. Eventually, nakatawid din naman. Pero, naalala niyo sinabi natin yun. Noong nagla-live stream tayo, sabi natin, bakit kayo magpapaalam? Hindi kailangan magpaalam ng Pilipino to do whatever it wants in the territory, within its territory, and wherever it exercises jurisdiction and sovereign rights. Hindi kailangan magpaalam ng Pilipino. Hindi natin kailangan magsabi. Mangisay sila. Ngayon, mga kotsero, yun ang sinabi ng China. Kahapon. Yan ang sinabi ng China.
Sabi ng China, magpaalam lang kasi kayo, okay na. Walang problema. Di ba? Mga hayop. Ang titigas ng fez. Oo, tinan nyo. Panood natin yung balita tungkol dyan. Mga kapatid, dito naman tayo sa Sigalot sa West Philippine Sea. Bumuelta ang China sa akusasyon ng Pilipinas na hinarang nila ang ginawa nating medical evacuation sa Ayungin Shoal. Giit ng China, hindi dapat ito idahilan ng Pilipinas para maghatid ng mga construction material at permanenteng okupahin ang teritoryo. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Sa inalabas na videong ito ng Philippine Coast Guard, sinubukang harangin ng China Coast Guard ang ginawang medical evacuation ng PCG para sa isang sundalong Pinoy sa Ayungin Shoal noong May 19. May sakit kasi naturang sundalo na nagbabantay sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. We're going to medevac some personnel. Ayun, medevac sa personnel. We have a sick personnel on that boat. Nalagpasan niya ng PCG pero nakipagpatintero pa sila sa iba pang barko at speedboat ng China. Hanggang sa nakalapit ang PCG sa rubber boat kung nasaan ang may sakit na sundalo. Pero habang nililikas siya, binangga pa ng Chinese rubber boat ang speedboat ng PCG. Sa kabila niya, nadala ang sundalo sa ospital sa Palawan. Ang ginawang yan ng China, tinawag ng Philippine Coast Guard na barbaric at hindi makatao. Barbaric. It just goes to show, no, na whether it's just an ordinary supply mission or even medical evacuation, na dapat meron na nga silang mas leniency, di ba? Or consideration dahil this is a humanitarian mission. And yet they still didn't at least easen the tension, no, in hampering our operation. It just goes to show na wala talaga silang pakialam in whatever, whether it's a humanitarian mission or a blatant violation of international law. Buwelta naman ang Chinese Foreign Ministry kung nag-abiso lang daw sana ng maaga ang Pilipinas. Papayagan nila ang medical evacuation. Pero hindi raw dapat natin ito gawing excuse. Bakit kailangan mag-abiso? Teritoryo nyo ba yan? It's not their territory, by the way, mga kutsero. It's not their territory. Kaya nga sila kaya sila nagsasabi kailangan niya magpaalam. Kasi pinipilit nila yung kanilang claim na sila daw ang that is their territorial waters. Which, mga kutsero, alam naman natin, has been debunked not only by not only by UNCLOS but by the Permanent Court of Arbitration. Alam niyo kung bakit, mga kutsero? Yan kasi yung parte ng pinag-usapan ni Digonggong at saka ni Xi Jinping. Naalala niyo? Di ba yun yung sinabi nung taga-China? Kung ano yung pinag-usapan nila. Yun yung pinag-usapan nila. Yun yung agreement. Yun yung parte ng secret agreement ni Digonggong. I have no one else to blame but yan si Digonggong. Maliban kay China, si Digonggong. Yung mga Duterte na yan. Si Digong Duterte na yan. I have no one else to blame. Yun talaga yun. Sila yung may kasalanan dyan. Si Digonggong kasi yung gumawa ng concessions. And we are not recognizing that, number one, because it is not a written agreement. Hindi yan pinag-usapan. Hindi yan a written agreement. It's not a treaty. It is nothing. It is nothing but laway. Saliva from Xi Jinping and Duterte. Walang halaga yan. It's not legally binding. We are not bound to follow it. We are not bound to continue it. Wala. Anyway, tuloy natin. Kapag hatid ng mga construction material para umano permanente nating okupahin ang Ayungin Shoal. Kinondena naman ng ilang senador at kongresista ang panibagong panghaharas ng China. Ayon kay Senator Joel Villanueva, ang mga patuloy na pambubuli at panghaharas ng China ang nagdudulot ng instability sa rehiyon. Dapat daw maghain ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas kasunod ng insidente. Giit niya, hindi magpapasindak ang Pilipinas at mas lalong hindi
hindi tayo titigil na manindigang atin ang West Philippine Sea. Para Right. naman kay Senator J.V. Ejercito, ipinakikita lang nito na walang puso at walang pakialam ang China sa kaligtasan ng mga tao. Para naman kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, mas masahol pa ito sa mga iligal na pang-water cannon ng China sa ating mga barko. Hinimok niya si Pangulong Bongbong Marcos at mga kinauukulang ahensya na maghain ng criminal complaints laban sa China sa mga international body. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kaugnay ng balitang yan, muling iginiit ni spokesperson for the West Philippine Sea, Yan. Commodore J. Tariela, na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Kaya wala raw obligasyon ang Pilipinas na humingi ng permiso sa China kung magsasagawa man ito ng mga aktibidad doon. Dagdag pa ni Tariela, ang pagharang ng China sa medical evacuation ng Philippine Coast Guard noong May 19 sa Ayungin Shoal ay hindi makatao. Lalo't binaliwala nila ang mga to. So mga kotsero, tama naman yung sinabi ni Commodore Tariela. Walang jurisdiction ng China dyan. Again, mga kotsero, babalik tayo sa UNCLOS. Ito yung UNCLOS, Part 5 ng UNCLOS, which is the Exclusive Economic Zone. Ano nakasulat dito? Article 56. Ayan, Article 56. Nakasulat, the rights, jurisdiction, and duties of the coastal state in the Exclusive Economic Zone. Lalampasan ko ng konti. Yan na. Pinapakita ko para kapag merong mga maaarting na troll, gusto nakikita ang source. Yan. Sabi, tatlo. Una, sovereign rights. Okay, ito yung binibigay sa atin ng UNCLOS bilang sovereign state. We have sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving, and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters super adjacent to the seabed and the seabed of it and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water currents and winds. So, yun yung una. So, eksklusibong paghango o eksklusibong paggamit ng mga resources ng Exclusive Economic Zone. Sa Pilipinas dapat yun. Number 1. Number 2. Jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this convention with regard to letter B, number 1, the establishment and use of artificial islands, installations, and structures. So, ibig sabihin mga kotsero, kahit magngangawa si China, ang sinasabi niya, na magtatayo kasi kayo ng structures dyan sa Ayungin, etc., etc. It doesn't matter. Walang kwentang argumento yun. It does not matter. Bakit? Dahil nakasulat dito sa UNCLOS, ayan the establishment and use of artificial islands, installations, and structures. Anong ibig sabihin? Na malayang makakagamit ang Pilipinas ng malaya tayo makapagpatayo ng mga artificial islands, installations, and structures dyan. Dapat. UNCLOS ang sinusunod. Lahat naman tayo signatory dyan. Signatory ang China sa UNCLOS. Signatory ang Pilipinas sa UNCLOS. So, ba't hindi nasunod si China sa UNCLOS? So, it doesn't really matter. Kung mag-iiyak si China dyan, sinasabi ni China, dapat magpaalam kayo at huwag niyong gawing dahilan ang medical, para magtayo ng mga structures dyan sa West Philippine Sea. It's none of your effing business, China. It's none of your effing business. Alam mo, merong isang content creator sa TikTok. One of these days, ko siya. Chinese. One of these days, baka sa TikTok ko siya, birahin. Pero pinopromote niya yung China agenda sa TikTok. Anyway. So regardless mga kotsero, regardless of what the Chinese think, malinaw po yung nakasulat sa UNCLOS. Malinaw. Kasi at the end of the day mga kotsero, imaginary lang yung kanilang claim. Imaginary.
Imaginary lang kasi yung kanilang claim. Nasa utak lang nila. Nasa utak lang nila. Walang rhyme or reason to do it. Nasa utak lang nila. In fact, kinopya pa nga nila yun sa sa KMT noong 1945. Sa Kuomintang. Di ba? Imaginary lang yun. Walang basis yun. Their basis is the map they created in 1945 or 1944. But walang legal basis yun. It has no legal value. Kaya mga kakotsero, itong mga Chinese, itong Chinese Communist Party, ano na lang yung ending nila? Ang ending na lang nila, wala na sila ibang magawa, kung hindi, mangharas. That's it. Bully. I think China is oblivious to this. Na ang mundo nasusuya na sa kanila. I think. Feeling ko hindi pa nila nararamdaman na ang mundo ay nasusuya na sa kanila. Kasi yung mga negosyo nagpo-pull out na. Kanina si James may sinend sa akin na article na si China is already on the brink of a recession, if I'm not mistaken. China is on a brink of recession. 1947 daw. 1947. They're on a brink of a recession and they don't even realize. Alam nyo mga kakotsero, ganito yan eh. Pag nagka-recession sila, may paglalaban pa ba nila yung West Philippine Sea? Hindi na. Bakit? Lahat sila gutom. Think about it, mga kakotsero. Think about it. Pag nag-recession ang China, they can't even defend. They won't even be able to defend their own borders. Newsweek ang sumulat. Opinion piece. Ito siya. China's economy is indeed on the brink. Palugi na sila mga kakotsero. And I think one of these days, they are bound to become like North Korea. Albeit, mas marami lang tao napapakainin. Ayan, kakasad lang ni Shelfram. Babalik ulisin sa dati na parang North Korea. Pareho kami na iniisip. It's bound to happen, mga kakotsero. Last year, ang growth ng China is only 1.5%. Last year, isang buong taon, ang growth nila is 1.5%. Startups are closing, no one can find a job, millions of people are paying mortgages on apartments that haven't been built. Totoo yan, panoorin nyo si China Insider ba yun? Yung lagi may ina-upload na, hindi, si David Fang o Zhang. David Zhang yata yun eh, yung China Insider. Yung isa pa, si China Observer. Lagi niya sinasabi yan. Panoorin nyo rin yan si China Observer. Yung mga content niya, kinukuha niya sa Chinese social media. Nagpo-post yung mga tao doon gano'ng kahirap ang buhay sa China. Pinapakita doon. Anyway, so yun nga. So merong doon, merong isang video na kinuwento si China Observer. Sabi niya, merong couple na nagbabayad siya ng mortgage. Nagbabayad na siya ng monthly niya sa kanyang bahay, sa kanyang condominium. Pero hindi pa natatayo yung condominium. Imagine. Nagbabayad ka ng condominium, hindi pa natatayo. Dito sa Pilipinas, magwawala ka na nun. Diba? Pag binenta ng pre-selling, dapat ma-deliver na sa'yo within 1 or 2 years, diba? Doon wala. Wala talaga. Ngayon, bumababa ang middle class sa kanila. Bakit? Kasi nababaon sa utang. Hindi nila magamit yung property. Bakit? Hindi nakatayo eh. Anong gagawin nila? Pero nagbabayad sila ng monthly. So nawawalan sila ng pera sa wala. Gumagastos sila
sa wala. It's a grim situation for Chinese people, sabi na sa article. China is now having its long-delayed 2008 crisis. Ayun, patay. Ayan. So, ito yung matindi, guys, eh. 'Di ba ang pwede lang na tolerance sa debt to GDP ratio is around 60%, 'di ba? Pilipinas nasa 61%, if I'm not mistaken. Yung utang natin tsaka GDP nasa 61% tayo, if I'm not mistaken, or 62 before bumaba si Digong. Ito yung debt to GDP ratio ng China. 350%. I'll let it sink in, mga kasyero. Ang utang at ang kayang i-produce ng China, ang porsyento nun ay 350%. 350, guys. Baon sila sa utang. A debt crisis is coming and it could be the history's biggest. Tapos nag 25% pa na tariff ang US. So mga kotsero, dito natin makikita kung bakit desperado ang China na masakop ang West Philippine Sea. Bakit? Kasi mga kotsero, darating ang panahon na hindi na sila makaka-afford bumili ng langis. Darating ang panahon ang China, hindi na nila ma-afford bumili ng langis. Kaya ang gusto nila, sakupin na yung West Philippine Sea. Bakit? If I'm not mistaken, one-fourth ng total na natural gas and fuels sa buong West Philippine Sea, sa buong South China Sea, ang nandoon sa West Philippine Sea. Andun, 1/4. If I'm not mistaken, if it's not 1/4, close to 1/4. Malaki yun. So, they need the money. And the only resource that they have, wala silang pagkain. Ang pagkain nila, ini-import nila sa US, ini-import sa Australia, ini-import sa India, ini-import sa kung saan-saan, sa Vietnam. Wala silang sariling pagkain. Their only resource sa China sa ngayon ay yung ininvest nila for the past 30 to 40 years. Their military. That's it. Yun lang ang resource nila na meron sila ngayon. At dahil meron silang malaking military, meron silang malaking navy, yun ang gagamitin nila. So mga kotsero, kung hindi magbabago ang posisyon ng China within the next 5 to 10 years, I would expect na meron na magkakagulo. Magkakagulo dyan sa West Philippine Sea. Bakit? Kasi gutom na sila. At kailangan na nilang umaksyon. Umaksyon na matindi. Imagine mga kotsero, iilan lang yung PCG natin, Philippine Coast Guard natin doon sa Ayungin. Iilan lang sila. Ang dami nung, nakita niyo yung mga rubber boats ng China doon kahapon, nung pinag-usapan, nung isang araw pala na pinag-usapan natin. Nakita niyo naman gano'n sila karami. Pero hindi sila umubra sa PCG. Hindi sila, nung nilabas lang nila yung mga malalaking barko, nung nilabas lang nila yung hovercraft, doon lang sila doon lang sila umubra. So ano ibig sabihin? If all things were equal, lahat pantay-pantay, yung military nila, wala, olats. Saan sila mahusay? Or de? Ano yung galing nila? Dami ng armamento. Yun lang ang meron sila. So time will come, mga kotsero, within the next 5 to 10 years, na si China magiging desperado. And you know what desperate people do? Yun ang nakakatakot. Yun nakakatakot. Pag ang tao naging desperado,
Dalawa lang ang gagawin yan. Either susuko siya or mas lalo siyang magiging matapang. Bakit? Kahit wala na siyang panlaban, desperado siya eh. So, I think when that happens, doon lang mangyayari yung invasion of Taiwan, doon lang mangyayari yung mag-escalate yung aggression dyan sa West Philippine Sea. Until that happens, medyo meron pa tayong konting panahon. And right now, during this time, tama yung ginagawa ni PBBM na strategy. Palakasin muna natin yung military natin. Palakasin muna natin. I think that is the best. Kung anong ginagawa ni PBBM, I think is the best strategy. Wala eh. Wala ka na ibang magagawa eh. That's it. That's it eh. You build your own defense posture. Tapos tuloy mo lang yung mga alliances mo. Dami natin mga kaalyado ngayon. Dami may interest sa South China Sea. Ito ngayon, si Vietnam, binubwisit na rin ni China. Hindi ako magtataka kung si Vietnam, ayan, si Vietnam, kabit, ano yan eh, komunista din yung Vietnam eh, pero hindi katulad yan ng China. Kabit-bito kayo ng China eh. Pero hindi ko alam kung magtatraidoran yung dalawang yan. Let's see. Let's see. Hindi pa natin alam. But it's possible. So, this is still a developing story. Alamin natin in the future kung ano yung mga mangyayari dyan. But again, like every time tinatopic natin tong West Philippine Sea, the hope and the prayer is there is a peaceful and amicable settlement of all the differences dyan sa West Philippine Sea. At sana, hindi siya masyado maging violente. Diba? So, yun. So, I hope that becomes the case. So, mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo today. I don't want to take a lot of your time ngayong Sunday. Monday na rin sa mga ibang mga ibang kaibigan natin. Anong oras na bar? I think it's already 1 o'clock. 1 o'clock na guys. At dahil nag-shoutout na tayo kaninang unang-una pa. Ayun. So next time mga kotsero, kung gusto nyo ma-shoutout, pasok agad kayo. Pasok agad kayo para ma-shoutout tayo lahat. But anyway, so mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Ryan YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page na Jared Pulido ang pangalan. And then I'll see all of you. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?